Naku! Pinalilibutan na ng Amerika ang China gamit ang mga fighter jets, carrier ships at high-tech na armas. At si Xi Jinping nagbigay na ng babala para sa pakikialam ng Amerika. Naghahanda na ba ang mundo para sa isa na namang dilubyong digmaan? Mukhang papasok na tayo sa bagong tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific. Tila nagiging masalimuot na ang kalagayan sa silangang Asia. Lumalakas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China. At yung tanong, ito na ba ang hudyat para sa panibagong digmaan? Sa gitna ng mabilis na paggalaw ng mga puwersang militar, mukhang hindi na simpleng laro ng estratehiya ang nagaganap. Pinalilibutan na ng Amerika ang China gamit ang mga carrier ships, stealth fighter jets, at mga nuclear submarines. Samantala ang Pilipinas, Japan at Australia ay nagiging sentro ng kanilang alyansang militar. Ano na ang kahihinatnan ng mundo kung magpatuloy ang tensyon na ito? Ano-ano ang mga banta ng China sa Amerika? Yan ang ating aalamin. Kamakailan lang isang kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at Amerika na naglalayong palalimin ang kanilang kooperasyon sa militar. Ang kasunduang ito ay tungkol sa pagbabahagi ng classified military information at teknolohiya. Ano ang ibig sabihin nito? Kung iisipin, parang dalawang matalik na magkaibigan na nagpapalitan ng mga sikreto para mas tumibay ang ugnayan nila. Ngunit ang layunin ay higit pa roon upang harapin ang lumalaking impluwensya ng China sa rehiyon. Ang usapin sa kasunduang ito ay hindi biro. Ang pagbabahagi ng mga teknolohiyang tulad ng surveillance systems, radar technologies, at high-tech na armas ay nagbibigay ng malaking bentahe sa magkabilang panig. Sa mga mata ng Pilipinas, ito ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang depensa laban sa patuloy na panggigipit ng China sa mga karagatang sakop ng ating soberanya. Pero tanong ng marami, mapapabuti ba nito ang ating sitwasyon o magiging mitya lamang ng mas malalang tensyon sa rehiyon? Habang naglalapit ang Amerika at Pilipinas, hindi rin nagpapahuli ang Japan at Australia. Ang dalawang bansang ito, kasama ang Amerika, ay nagkakaisa sa pagpapalakas ng kanilang mga alyansa upang labanan ang patuloy na pagdami ng puwersa ng China sa rehiyon. Kasama sa kanilang estratehiya ang mga makabagong teknolohiya, ehersisyong militar, at koordinadong hakbang upang tiyakin ang seguridad sa Indo-Pacific. Sa darating na 2025, magsisimula ang Trilateral Amphibious Training, isang malaking military drill na lalahukan ng Amerika, Japan at Australia. Layunin nitong ihanda ang kanilang mga sundalo para sa anumang uri ng labanan sa lupa, dagat at himpapawid. Bukod dito, sasabak din ang Australia sa Exercise Orient Shield sa Japan, isang palatandaan ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag pa rito, pinopondohan din ng Amerika ang Australia upang makakuha ng mga nuclear-powered submarines sa ilalim ng AUKUS deal, Australia-UK-US Agreement. Isang malinaw na pahiwatig na hindi papayag ang mga bansang ito na hayaan ang China na mangibabaw sa rehiyon. Stealth fighter jets, ang Ghost Army ng Amerika. Malaking bahagi ng estratehiya ng Amerika ang pagpapadala ng mga stealth fighter jets sa silangang Asya. Ang F-35 Lightning II, isa sa pinakabagong henerasyon ng mga fighter jet, ay nakatalaga na ngayon sa Japan. Ano ang espesyal sa mga eroplanong ito? Kayang umiwas ng F-35 sa radar detection na para bang multo na kayang umatake ng hindi namamalayan. Bukod dito, kaya rin nitong magdala ng mga high-precision missiles at bombs habang nananatiling halos hindi natutunto ng mga kalaban. Ang ganitong teknolohiya ay isang malinaw na pahayag ng Amerika. Handa kaming magpakitang gilas. Bukod sa F-35, naroon din ang iba pang stealth fighter jets tulad ng F-22 Raptor na nakabase sa Okinawa, Japan. Ang F-22 na kilala bilang isang air superiority fighter ay may kakayahang mag-operate sa anumang uri ng kalagayan, kabilang ang malalayong misyon. Samantala, ang Japanese Air Force ay gumagamit na rin ng F-35A jets na kayang lumipad mula sa conventional runways. Ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng stealth jets ay nagpapalakas sa kakayahan ng Japan na depensahan ang sarili laban sa anumang banta, habang binibigyang diin ang alyansa nito sa Amerika. Ang ganitong deployment ay isang senyales ng patuloy na modernisasyon ng depensa sa rehiyon. Ang panig ng China, sa kabilang dako, tila hindi nagpapadaig ang China. Sa nagdaang pulong noong Nobyembre 16, 2023, sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit sa San Francisco, muling nagharap sina Pangulong Xi Jinping
ng China at dating Pangulong Joe Biden ng Amerika. Sa kanilang pag-uusap, binigyang diin ni Xi na hindi dapat manghimasok ang Amerika sa mga usapin tulad ng Taiwan at South China Sea. Ang Taiwan ay amin at hindi dapat manghimasok ang ibang bansa, ani Xi. Kasabay nito, inilatag niya ang 4 na red lines na hindi dapat hamunin ng Amerika. Una, ang issue ng Taiwan bilang pangunahing interes ng China kung saan iginiit niyang hindi nila hahayaang maging malaya ang isla. Ikalawa, ang pagtanggi sa demokrasya at karapatang pantao na itinuturing nilang panghihimasok sa kanilang soberanya. Ikatlo, ang sistema ng pamamahala ng China na ayaw nilang baguhin o pakialaman ng ibang bansa. At panghuli, ang karapatan nilang umunlad ng walang pakikialam o pagpapataw ng mga restriksyon ng Estados Unidos. Ang pulong ay isang hakbang upang muling magbukas ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit malinaw na ipinakita ni Xi ang matibay na paninindigan ng China laban sa anumang posibleng intervention ng Amerika. Bagamat sinubukan ni Biden na kalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng muling pagbanggit sa One China policy, hindi pa rin maikakaila na patuloy na umiinit ang tensyon. Ang dugo sa gitnang silangan, Israel versus Hezbollah. Habang binabantayan ang tensyon sa Asia, hindi rin matatawaran ang kaguluhan sa gitnang silangan. Kamakailan lang isang airstrike ng Israel ang kumitil sa buhay ng isang mataas na opisyal ng Hezbollah, si Mohammad Afif al-Nabulsi. Ang nasabing pag-atake ay nagdulot ng panibagong sigalot sa pagitan ng Israel at Lebanon. Bukod pa rito, ang patuloy na digmaan sa Gaza ay nagdudulot ng matinding pagdurusa sa mga sibilyan. Kung ang tensyon sa Asia ay nagiging banta sa pandaigdigang ekonomiya, ang digmaan naman sa gitnang silangan ay nagdadagdag ng kaguluhan na lalong nagpapalala sa sitwasyon ng mundo. Isang malinaw na pattern ang nakikita sa kasalukuyang estado ng mundo. Sa isang panig, ang Amerika at ang mga kaalyado nito, tulad ng Japan, Australia at Pilipinas ay aktibong pinapalakas ang kanilang alyansa upang labanan ang tumitinding impluwensya ng China sa rehiyon. Ginagamit nila ang makabagong teknolohiya at malawakang ehersisyong militar bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Samantala ang China naman ay patuloy na pinatitibay ang posisyon nito sa silangang Asya, mahigpit na tumatanggi sa anumang negosasyong maaaring makapinsala sa kanilang pambansang interes, partikular na sa usapin ng Taiwan at South China Sea. Sa kabilang banda, lumalala rin ang tensyon sa gitnang silangan kung saan ang patuloy na digmaan ay nagdudulot ng mas maraming pagkasira, pagdurusa at pandaigdigang krisis. Ang mga kaganapang ito ay tila bahagi ng isang masalimuot na domino effect na maaring magdala sa mundo sa mas seryosong kaguluhan. Kung kasalukuyang galawan sa rehiyon ay parang isang chess game na walang katiyakan kung sino ang unang gagawa ng maling hakbang. Ang Pilipinas ba ay mapoprotektahan ng alyansa nito sa Amerika? O baka naman tayo ang unang tatamaan kapag sumiklab ang digmaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang I like at I share. Maraming salamat at God bless.